Pagpalang araw po mga kapatid kay Kristo. Ang ating batayang teksto sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Exodo chapter 38 verses 1 hanggang 31. Exodo chapter 38 verses 1 hanggang 31 na ganito po ang sinasabi. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat 2.2 metro ang haba, ganun din ang lapad at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng batyang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argolya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuotan ng pampasan. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamitan bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipan. Pagkatapos, ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ang tabing at ito'y ikinabit niya sa 20 posteng tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga. 45 metro ang mga tabing na ikinabit sa 20 posteng tanso na itinayo sa 20 tungtungang tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isinabit niya sa 10 posteng nakatindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang ng harapan ng bulwagan ay sa gawing silangan ay 22 metro. Sa isang silid ng pintuan ay nilagyan ng kortinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa 3 tuntungan. Ganon din sa kabilang gilid, kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tig-isang kortinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa kanya-kanyang tuntungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling telang lino. Tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamahaling lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Magandang maganda ang borda nito. Ang haba't lapad nito'y 9 na metro, samantalang 2 metro naman ang taas tulad ng tabing sa bulwagan. Ito'y nakasabit sa 4 na posteng nakapatong sa 4 na tuntungang tanso. Ang mga kawit nito at balot ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan. Ang listahang ito'y pinagawa ni Moises sa mga Levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng inuutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at manghahabi ng pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa sanktuaryo ay umabot sa
1,000 kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umabot sa 3,430 kilo ayon din sa timbangan sa templo. Ang mga ito ang kabuuan ng lahat ng inihandog ng mga napabilang sa census na umabot naman sa 603,550 katao. Mula sa 20 taon pataas, bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa sanktuaryo. Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng sanktuaryo at tabing ng bulwagan ay 3,400 kilo. 100 tuntungan na tig 34 na kilo. Ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga haligi. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilo. Ito ay ginamit sa mga tuntungan sa pintuan ng toldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio at tuntungang poste ng pinto, at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Mga kapatid, ang chapter 35 hanggang 40 ng Exodo ay inulit ng mga kabanatang ito ang pangkalahatang nilalaman sa mga kabanata 25 hanggang 31. Maliban sa mga tagubiling ibinigay kay Moises para sa tabernakulo na naisagawa na, ang bahaging ito ay sinama upang bigyang diin kung gaano kahalagang tanggapin ng bayan ng Diyos ang kanyang mga tagubilin ng may pagpapahalaga at tuparin ang mga ito ng buong katapatan. Ang kabanata 38 ng Exodo ay pagpapatuloy ng paggawa at pagsunod ni Bezalel sa utos ni Yahweh kasama ang kaniyang katuwang o katulong, kanyang alalay na si Aholiab. Ang paggawa ng altar na sunugan ng handog, palangga ng tanso na hugasan, patya o bulwagan ng toldang tipanan. Mga metal na ginamit sa tabernakulo. Ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan ay pinagawa ni Moises sa mga Levita sa pangunguna ni Tamar na anak ni Aaron. Ang sabi sa verse 22 mga kapatid ng Exodo 38, lahat ng inuutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel. Lahat ng inuutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel. Si Bezalel mga kapatid ay anak ni Ur at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Ang Bezalel, ang ibig sabihin po sa English, in the shadow or protection of God. In the shadow or protection of God. If God commands, He protects us. Siya ang kalinga natin sa lahat ng pinapagawa niya. Gaya ni Bezalel na ranasan niya yung pagkalinga, yung protection ng Diyos. Binigyan ng Diyos o ni Yahweh ng kaalaman, ng karunungan si Bezalel para magampanan lahat ng pinapagawa ng Diyos. Para sa atin mga kapatid, huwag tayong matakot gawin ang pinapagawa ng Diyos, ang ministries na pinapagawa ng Diyos. Ano ba yung ministry mo ngayon, kapatid? Naway nagpapatuloy. Inilagay tayo ng Diyos sa kalagayan o kalalagayan o posisyon natin ngayon dahil alam niya na kaya natin. Alam niya ang kakayahan natin. Minsan, there's a doubt sa ating isipan. Nagda-doubt tayo. Pero ang Diyos ang laging nagpapaalala sa atin na sasamahan kita, anak. Minsan natatanong natin, Lord, am I worthy sa ministry na ito? Pero ipapaalala at ipaparanas ng Lord na hindi tayo nag-iisa kailanman. Kung siya ang ating kalinga, kung ang Diyos ang ating kalinga, we can do everything. Basta sa ministry ng Lord, yung ating gagampanan.
Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos sa ating lahat, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat dahil nagpapaalala muli sa amin ito na kailangan naming gawin, gampanan, sundin ang pinapagawa mo sa amin. Gaya ni Bezalel, dakilang Diyos, ginawa niya lahat ng inuutos mo. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gawin mo kaming banal katulad ng iyong anak na si Jesucristo. Patuloy na pagpalain, ingatan, yakapin, iparanas ang iyong pag-ibig sa aming mga pamilya, sa aming mga kapwa, sa mga iglesia na aming kinabibilangan, sa buong bansang Pilipinas, sa buong mundo. Maghari ka, dakilang Diyos, sa bawat isa. Kagalingan din ang aming hinihiling, dakilang Diyos, naway mawala na po ang COVID-19. Kami ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Mga kapatid, kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos.